Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pilit na pinagtatapat. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So eto lang ha, napansin ko kasi ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to, medyo matindi ang bardagulan ng mga kandidata dito. Nabalita din na almost 100 plus daw ang lalaban talaga ng mga kandidata mula sa iba't ibang lugar, mula sa ating lugar at sa abroad. So, exciting kasi maraming kandidata ang papasok dito. Sa ngayon, nakikita na natin yung mga ibang kandidata na mula sa ibang lalawigan natin na kinokoronahan ng bonggang-bongga. So, nandiyo dyan ang Cagayan de Oro, nandiyo dyan ang Cebu, nandiyo dyan ang Bohol na kinoronahan na rin last night. And then, at kung saan-saan pang lugar sa Pilipinas na inaabangan pa natin. So, sa ngayon, meron tayong dalawang kandidata na talaga namang masasabi natin, oh my God, mukhang malakas talaga ang laban nila dito sa competition ng Miss Universe. Actually, makukonsider ko na isa sa mga talagang matinding makakalaban ng mga kandidata dito or challenging ito sa ibang kandidata kung paano nila tatalunin ang pambato ng Quezon Province na wala nang iba kundi si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, sobrang tagal na natin hinihintayan na mag-compete dito at ngayon nandirito siya. Syempre aabangan natin dyan kung ano ang transformation na gagawin ni Atisa Manalo mula sa laban niya noon sa Miss International going to the Miss Universe Philippines. Hindi pa syempre sigurado kung si Atisa ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Pero kasi siya yung i-consider mo sa isa sa mga kandidata na talaga namang very strong na candidates. Kasi kilala natin yung determinasyon na meron itong si Atisa Manalo, yung kanyang dedikasyon kung paano siya magkukumpit sa isang pageant. Talagang masasabi ko, oh my God, medyo wag mo i-underestimate ang kakayahan ng isang Atisa Manalo. Ayun yung nasisiguro ko kasi talagang iba ang isang Atisa Manalo. At kahit ako, sobrang napabilib ako kay Atisa Manalo nang mag-compete siya sa Miss International. And then kahit ako, gusto ko siyang makita na lumaban dito sa Miss Universe Philippines. At naniniwala ako na kaya niya masungkit yung corona. Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko, hindi lang naman si Atisa Manalo ang kandidata dito. Madami sila. Isa na din sa mga titignan ko na strongest candidates ngayong taon na to, etong pambato ng Iloilo na wala nang iba kundi si Alexi Brooks. Yes, si Alexi Brooks, syempre, iba ang ino-offer na beauty. So, isang baguhan mula sa mundo ng pageantry. At masasabi ko naman na sobrang impressive, interesting ang Brooks dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi may ino-offer siya, maganda ang backstory, maganda ang communication skills, and then black beauty. So, hindi pa tayo nagpapadala sa history ng Pilipinas sa Miss Universe na nagpadala tayo ng black beauty. So, hindi ko alam kung willing bang sumugal ang organization natin na magpadala ng black beauty sa international pageant or sa Miss Universe. So, hindi ko yan gagaranti. Kumbaga, parang hindi ko siya sigurado kasi marami nang lumaban na black beauty itong mga fast dito sa Miss Universe, yung mga nakaraang taon. Ang daming mga black beauty na talaga namang magagaling din, may beauty, umaariba din, pero hindi sila umobra at hindi sila nakarating sa dulo ng competition. Kung com skills ang pag-uusapan, marami na rin akong nakita na mga kandidata natin na pinadala dito sa Miss Universe Philippines ng maging kandidata nila na talagang pumapalo ang com skills. Pero hindi tayo sigurado pagdating sa competition. So ngayon,
Dahil nandito ang isang artista Manalo, napansin ko lang sa social media ha, panay ang tira ng ibang mga supporters neto ni Iloilo dito kay artista Manalo. So, kung ako ang tatanungin ninyo, I think hindi magandang strategy game yan. Kumbaga, sana yung mga supporters, alamin din ninyo kung nakakatulong ba to sa kandidata ninyo, yung mga ginagawa ninyong pambabash do sa ibang candidates. Kasi at the end of the story, ganito lang yan eh, matira ang matibay. Makikita ng judges kung sino talaga ang magaling at kung sino yung obra. Kung ako ang tatanungin mo, impressive ang isang Alexi Brooks dito sa competition. Tulad nga na sinabi ko kanina, madami siyang aspeto na pwede talagang may offer sa Miss Universe na kung tutuusin ay pwede talaga na mandalhin. So, siguro much better na paghandaan ito ng bonggang-bongga para maipanalo niya ang Miss Universe Philippines. Mag-focus sa training, sa pasarela, at sa mga iba pang aspeto, at sa mga gagamitin syempre at susuotin dito sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano ang magiging resulta ng laban dito. Sabi ko nga, kung galing din naman ng communication skills, alam natin na maraming kandidata na sasali na magagaling ang com skills. Pero syempre, nandito kung ano ang preparasyon talaga ng kandidata na lumalahok sa isang beauty pageant, kung ano at paano kayo magiging strong sa competition. Kaya kay Atisa Manalo, hindi pa naman siya sigurado na siya talaga ang makakasungkit ng corona dito. Pero syempre, the way kung paano siya mag-pre-prepared, ayun yung abangan natin. So, ganoon din kay Alexi. Paulit-ulit ko tong sinasabi. Kung magaling ang kandidata, mananalo't mananalo yan. At kung destiny niya maging isang Miss Universe, darating at darating siya doon. Pero yung sasabihin mo na pupurihin mo ang kandidata mo, tapos i-turn down mo naman yung isang kandidata para lang maiangat yung kandidata mo, parang maling hakbang yun. So yun, hindi magandang tignan at hindi makakatulong sa team, di ba? So yon, better na abangan natin kung ano ang ipapakita ng isang Alexi at kung ano ang ipapakita ng isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe. Parehas silang interesting, parehas silang talagang masasabi kong may ibubuga, parehas silang magaling. Syempre, ang advantage kay Atisa Manalo, meron na siyang experience sa international pageant, at ang dito naman kay Alexi, ang maganda sa kanya ay isang baguhan na alam mo yon, na challenge sa kanya na talunin ang isang veterana sa competition ng Miss Universe Philippines. So isang magandang laban kung dapat mong abangan talaga dito sa competition ng Miss Universe. So, saan ba lalamang si Atisa Manalo? Sa totoo lang, lamang si Atisa Manalo dito, I think alam niya kasi kung paano siya kakabog. At the same time kasi alam mo, ang advantage kasi kay Atisa Manalo, nag-judge siya sa iba't ibang klase ng beauty pageant ito recently. At syempre bilang hurado, napapanood mo, nakakakuha ka ng technique, nakakakuha ka ng mga idea. So magagamit yun ni Atisa Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, yung experience niya bilang hurado, alam niya kung ano ang hinahanap ng isang hurado sa competition. At syempre, bilang kandidata, ayun ang gagawin ko sa sarili ko. Kung paano ko mai-impress ang hurado dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Doon, masasabi ko na, naku, dapat maghanda talaga silang lahat. Kasi iba yung kakalabanin nilang si Atisa Manalo kasi well-experienced eh. Kumbaga parang nakaupo sa pagiging hurado, lumaban sa isang international pageant, and then kahit sa national pageant at sa mga iba pang mga pageant na sinalihan niya, kumbaga yung experience niya doon, pag inipon-ipon niya yon at kinulab niya ang sarili niya sa team niya ng bonggang-bongga, magiging maganda yung resulta. So magiging madali sa kanya ang pagkuha ng corona dito sa Miss Universe Philippines. So yon ang advantage na meron itong si Atisa Manalo dito sa competition na to. Kaya mahirap siya i-underestimate ng ganun-ganun lang. Kasi parang feeling ko well-prepared at talagang bonggang-bongga yan na paghahandaan niya yan ng todo-todo. So sa dami ba naman na nakita niya na mga experience doon sa iba't ibang klase ng pageant, di ba? So, may idea siya eh. So, malalim yung idea ng team nila.
So, doon, dapat pagandaan yun ng lahat ng kandidata na lalahok dito kasi doon kakabog ang isang Atisa Manalo. So ngayon, ang aabangan mo sa kanya dyan, ano ang gagawin ni Atisa Manalo para mapakita to sa atin, di ba? And then, ito naman si Alexis, syempre, since nabaguhan sila, so dapat talagang mag-focus sila sa paghahanda nila, sa training, magplano sila, ano ang mga gagawin. Kasi kung sasabihin mo, magaling kami sa comm skills, oo, totoo naman, nakita na yan ng tao at impress nga ang tao sa kanya dahil dyan sa galing nga sa comm skill. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi mo pwedeng panghawakan lang ang comm skill sa laban mo. Kailangan talagang meron kang ibubuga sa bawat aspeto. But nakikita ko sobrang lakas ni Alexi talaga sa competition na to kasi iba yung dating eh. May power talaga siya at yung power na yon ang pwedeng kumabog sa lahat, lalo na kay Atisa Manalo. Yung power na meron siya, na kapag nagamit nila yun ng maayos, ay yun talaga ang pwede talagang kumabog sa isang Atisa Manalo. Kahit wala siyang experience sa isang pageant or wala siyang, anong tawag dito? Wala siyang idea na kung paano nila gagawin to. Pero kapag napag-aralan nila yan ng todo-todo, yun talaga. So, yun yung magiging power niya. So ngayon, ang aabangan mo dito sa kay Alexi kung paano niya gagawin yun, di ba? Kung paano nila ihahanda yung sarili nila sa competition na Miss Universe Philippines. At ayun yung exciting sa laban na to. At isa pa sa mga hinihintay ko kay Alexi, syempre, yung kung paano silang magta-transform. Kasi syempre, marami nga nagsasabi na prototype siya. So, ayun, medyo parang feeling ko, dapat talaga medyo maiba yung looks lang konti. So, yun lang. But, overall, malakas ang isang Alexis sa competition na Miss Universe Philippines. So, naiintindihan ko kung bakit nandoon pinagtatapat, pinoprotektahan ng mga tagahanga. Pero sana hinay-hinay lang sa pagpalo kasi hindi natin alam kung ito ba ay magiging maganda ang result kapag ganito ang ginawa or hindi. So, dapat nandoon lang sa sistema na alam mo, support lang tayo doon sa kandidata natin. Kasi syempre, iba gumalaw ang karma, di ba? So, yun. So, ang akin lang, nakikita ko naman na magaling ang isang Alexi at kahit ako, talaga napapa-impress ako sa kanya. At isa siya sa mga hinihintay ko sa laban na to. So, yun. Kasi syempre gusto ko makita kung paano niya ipapanalo to. Kung magpapadala na ba tayo ng Black Beauty this year. Ito na ba si Alexi na ba ang nakikita natin na pwede talaga natin ilaban talaga sa Miss Universe bilang Black Beauty. So gaano to ka-strong, ano ang power. So ako nararamdaman ko naman very powerful. So yon. And then kay Atisa Manalo, syempre interesting din kasi syempre Atisa Manalo to. So sabi ko nga hindi lang siya sa Pilipinas pinag-uusapan kundi sa buong mundo. So, yung pinag-uusapan ka sa buong mundo, syempre, malaking aspeto yon, malaking, malaking baon yun, bala mo sa competition na to. So, yun yung abangan natin. Kung ano ang magiging resulta at kung ano yung ipapakita nila sa mga gagawin nila sa pagkuha nila ng corona ng Miss Universe 2024 or Miss Universe Philippines 2024. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung sa tingin mo sino kay Atisa or kay Alexi ang dapat talagang makasungkit ng corona ngayon taon na to. So, yun yung abangan natin, guys. So, please comment below kung anong opinion mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. Ang akin lang, guys, sana lang, paalala lang na yung mga followers dapat maayos lang tayong sumuporta sa ating kandidata. Kasi tulad nga na sinabi ko, mas magandang ipag-pray ninyo, mas magandang magbigay kayo ng suggestion sa kanya kaysa yung mamburaot kayo dun sa iba ng kandidata. Kasi hindi maganda. Kasi dami ko nabasa. Oh my God, sabi ko, ganito ba talaga dapat gawin? So, dapat hinay-hinay lang tayo, guys. So, yon. So, yon. Guys, maraming salamat. Syempre,
At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Thank you.